Yan, labas lang yung hangin. Yan, sakit ba? Pag ganyan ko. Kasi magpa-ultrasound din tayo. Hi guys, good afternoon. So araw-araw na tayong may lakad. Sasamantalahin na natin habang nasa normal na takbo pa lang yung business natin kasi nga July pa babalik ang account. Kasi last time, nung hindi pa na yung account ko na hold, is talagang kung magbablog ako ng business ko sa aking main vlog account ay talagang dagsaan din yung mga orders. Halos nga ay masisira na yung inbox namin. Tapos halos hindi na rin kami makatulog. Halos hindi na rin namin kilala yung pahinga. So ngayon, since July pa yon, July mga second week hopefully kasi magde-decide pa sila dahil nga kung may natutunan na ba talaga ako sa mali ko because nga ay na-consider ako as bullying. Oo. So ayun po, ngayon samahan nyo muna ako sa aking lakad for today's video. Ang gagawin po natin ngayon ay magpapa-check up po ako kasi po lagi na po buwan-buwan nagkakasakit talaga yung puson ko, yung dysmenorrhea. Actually, dati na to sa akin nung dalaga pa ako and I thought na kapag nanganak na ako, kasi sabi ni mama kapag nanganak na mawawala lang daw yan. Pero hindi, bumalik pa rin siya. And then, syempre dahil nga sa hirap ng buhay, ayoko munang madagdagan. So, nag-usap kami ni Habi na magpipilis muna ako. At first, nung nagpilis ako, medyo hindi na siya ganun kasakit. Pero, bothered pa rin. Like, wala pa rin sa mood. Ganun pa rin yung feeling ko. But, hindi siya yung same dati na talagang sumasakit talaga ng bongga hanggang sa naiiyak na ako. Hanggang sa hindi ko na alam yung gagawin ko. Pinaka-hate ko na mga araw yan, ng mga days yan. So, ayun, nung nagpilis ako, hindi na siya masyadong pero merong konti. At least, makakalakad pa rin ako ng maayos. Kung may lakad, makakaalis pa din, yung ganon. Pero nung ngayon na mga year, ay naku talagang pabalik ng pabalik siya. So, ayun, may finorward yung ate ko, may nakita siyang post sa Facebook na about PCOS. Kasi naalala ko, nung diba appendicitis ako guys, then bumalik kami sa doktor for the removal ng stitches. Tapos kasi, nagpa-check up din kami nung time na yun sa Davao Doc kasi nga ay parang nag-bleeding ako. Then I thought, parang connected siya sa, kasi nga galing ako operasyon. So, sabi ng doktor ko, hindi, baka daw may PCOS ako. So, yun pinaalala ni mama sa akin nung nagdagat kami ng birthday ng ate ko. Sabi niya, ipacheck ko na to. Habang yun nga, ganito pa ang takbo ng business. Kasi once bumalik yung talaga, ay naku, wala kaming time kahit sa meeting or what. So, siguro, reason na din ito ni Lord na parang bigyan ko ng time yung dapat para sa business ko katulad ng mga lakad natin. Last time, may nakilala kaming accountant at ngayon, knowledgeable na kami about tax and everything, pati yung para sa giging legitimate natin. And of course, yung sa mga idadagdag pa para syempre pag bumalik na yung ganung business at tuloy-tuloy na, ma-monitor talaga lahat ng labas-pasok na pera tapos yung sa mga inventory natin. So, yun, ang dami namang inaasikaso. Ngayon, after nyan, magpapa-pap smear din ako kasi required yan every year. Once a year. So, parang nalimutan ko na kasi sa sobrang busy. So, dapat kailangan ngayon na year ay mapag-anuhan na natin ng panahon yan. And also, pupunta kami na BDO, mag-open kami ng another account. So, ayun, ang daming ganap. So, i-grab na namin yung opportunity na to bago pa bumalik ang July at para pagdating ng July, ready na ang lahat. So, ngayon, samahan nyo kami, papunta na kami ng Davao Doc. Guys, bago ko nga pala makalimutan kasi ang daming nagsasabi na nagpaano din ba daw ako ng bubay ko. Hindi po, wala po. Bale, hindi. Natural naman talaga yung size ko dati at saka maganda talaga to tignan. Tas nung nanganak na ako, syempre nagkaroon ng gatas. So, after na hindi na umiinom ng gatas ng anak ko sa breast ko ay parang bumabalik na siya sa, parang mas lumiit siya. Alam niyo yung ganun. Pero nung nagpilis nga ako, yun, isa yun sa mga naitulong, lumaki siya. So hindi ko siya pinagawa. And actually, sa mga nagsasabi na papa-inject ako or what sa puti ko ngayon or may ini-intake ako, wala po. Kasi po, bawal po sa akin. And isa po ito sa pupuntahan namin ngayon dahil magpapa-breast ultrasound din ako dahil nga ay may bukol po ako sa breast ko. Actually, 3 to dati na naging 2 na naging 1 and hindi ko na pa-check kasi usually dapat every 6 months yan eh. Nakalimutan ko na. Isa din sa mga rason is that walang budget, mahal kasi talaga magpa-breast ultrasound. Hanggang sa nakalimutan na, nung nagka-budget sa negosyo, tas na-busy sa negosyo, tas ayun. So ngayon is the perfect time also, lahat-lahat na. Okay, feeling ko ito talaga ang swerte ko. Simula nung nabili ko to sa Simala. Kasi andito din yung healing, healing, business na din, o diba, may mga nadagdagan tayong nalalaman sa business. Good luck, travel, kasi diba, mahilig kami mag-travel. Basta yun na yun, pati sa health. Actually, pinagdasal ko na din to eh. Actually, dati, dapat ipapa-remove
ko na to. But then again, yung ate ng kasama ko sa sayaw dati, same doctor kami and naoperahan na siya. Successful naman. However, bumalik siya. Parang months lang. Bumalik siya ng months lang. So, isipin mo yun, para kang cellphone na sira na buwan-buwan inooperahan. Parang ganun. Tapos isipin mo din yung pambayad. Girl, minimum is 30,000. Depende pa yun kung gaano ka conflict. Kasi kung saan yung area, doon yung parang magkakascar ka. Ayoko kasing magkascar ng marami kasi since 3 yung time na yon. Sabi ko, cancel na muna and then, iinom na lang ako ng mga kung ano kung pwedeng mainom. Ngayon, i-monitor natin kasi may friend din ako na pinahiram siya sa aking bagay. Blower siya na nakakatulong siya sa mga, kunwari, mga kamay na hindi na magalaw, ang hindi makalakad. So, baka daw makatulong din ito sa akin. So, bago ko muna gamitin yon, kailangan ko munang pa-ultrasound result, makita yung result para makita ko, ma-monitor at mapapakita ko din sa inyo kung talagang effective siya, kung talagang lumiliit siya. Kasi ang dami ko nang iniinom. Umiinom din ako dati ng MX3 pero sobrang mahal. So na-stop ko. Hanggang sa nagka-budget ulit bumili ng Santon Plus. Pero yung Santon Plus, girl, grabe talaga ang gutom. Alam mo yung to the point na ang dami ko nang nakain pero mayat-maya nagugutom na naman. Yung gutom na hindi kontrolado ha, yung sasakit talaga yung tiyan mo, girl. So in-stop ko din siya, sayang kasi isang box yung bili ko. And then andun na siya pero binigay namin siya sa nani ko kasi gumagamit din siya ng mga ganon. I'll let you know also kasi yung blower na sinasabi ng friend ko na pinahiram niya sa akin is napakamahal nun pero very effective. Kahit nga yung mga pang water na drink ng mga newborn baby, yun yung ginagamit, binoblower doon. Basta something may naitutulong siya. Then pwede mo din siyang i-blower sa likod mo. Obserbahan mo na natin. Then I will let you know kung ano yung mga update and mga progress nito. Guys, alam nyo ba na maldita din ako? Oo, maldita. May pagka-maldita ako pero maldita lang naman ako. Depende sa sitwasyon. Hindi naman yung maldita na parang, ano ka girl? Mabait talaga ako sa taong mabait sa akin. May mga mabait din naman sa akin pero pag ang trabaho hindi maganda, talagang maldita ako. Pero normal lang yun, okay? As negosyante, syempre, alam mo yung malaking involved na amount of money tapos hindi, o yung stress, tapos hindi parang maraming palpak, ganun. Kung may napagalitan akong staff, mga mamshi ko, pakihawak mo na, Bobby. Ako kasi kapag may napapagalitan ako for what, nakakonsensya ako right after kasi parang I'm too much lang, Lord, sorry. Parang gusto ko makausap yung tao na yun. And dahil dyan, binilhan ko siya ng peace offering bag para hindi niya ako makalimutan sa pagmaldita ko. So bumili ako ng Goyard. Ayan, very cutie lang. Ayan. So, ibibigay ko ito sa kanya mamaya. Hindi ko na ipapakilala kasi syempre, of course, yan. May pa-wallet-wallet ko siya. Actually, may bet akong malaki pero baka hindi niya kasi bet yung mga open bag, yung mga tote bag. Kasi ito open, walang zipper eh. Sabi niya, wag na sana mag-abala. Pero syempre, ako nga na ano yung puso ko ba, gusto ko siyang kausap personal. Kahapon kasi pinuntahan ko siya, hindi ko siya naabutan, naka-out na siya sa office. Pero ngayon babalikan din namin siya kasi doon malapit na BDO kami mag-open ng account. At ibibigay ko to personally at na makapag-sorry ako personally. Alam mo yung kahit gaano tayo madalhin sa emosyon natin, yung galit natin, kapag daw galit ka, kailangan magbilang ka muna ng 10 pikit mata para imbes na may mga masasabi kang masama, hindi mo na masabi, diba? Parang makontrol mo na. Actually, wala naman akong masamang sinabi pero talagang galit lang talaga ako na tumalsik laway. Galit lang talaga ako ng mga time na yun. So, ayun, babawi tayo sa kanya and crush ko talaga din ang Goyard. Pero hindi yung original talaga, girl ha. Hindi ko afford yun. Ibibusiness pa natin kung ganun na halaga. So, ibibigay ko muna ito sa kanya mamaya para magaan na yung feeling ko na nakapag ano na ako, sana tanggapin niya peace offering. Sabi niya, part lang din naman sa trabaho. Tapos nag-send siya ng icon ba tawag niyan? Yung nag-hug na person. So, nasa iPhone yan. So, ayun, na-appreciate ko. Oh, so cute. Sorry talaga ulit. So, ayun, bibigyan natin mamaya, okay? Very funny guys, pahawak-hawak ako ng microphone pero hindi ko pala na-turn on. Anyways, andito na kami sa bank na pinagtatrabahan ko dati kasi may kukuhanan lang kaming bank statement and at the same time, may order din, o diba? Para sa bayan na. Sa mga nagtatanong, dati pa sadya ako maghahatid. Ngayon kapag bababa lang talaga ng downtown, okay, no pressure din naman yung nag-order sa akin. As long as kasabayan lang din sa pagbaba ng downtown kasi diba sayang din yung gasolina. So, dito na kami, hanap lang muna kami ng parking. Guys, dana tayo dito sa BOC, nakuha ko na yung bank statement at nagchika kami sa
saglit kasi nag-ask ako ng mga referral nila ng mga OB-GYN kasi nakalimutan ko yung pangalan ng OB ko dati. Basta alam ko lang sa UM Multitest yon. Pero may nireko sila sa may Davao Doc at saka yung hindi sa Davao Doc, which is pare-pareho lang din naman daw. Pero depende na daw yun sa akin. So, on the way na kami ngayon sa Davao Doc. So, ang pinili namin ay yung nireko sa amin ng ninong namin sa kasal. Tora Joyce Co Studio dito sa Davao Doc, room 302. Kasi siya lang yung hindi mahabang pila kasi pala ay aalis siya pero tinanggap niya pa rin kami and TTHS lang yung schedule niya and very swerte kami dahil hindi na sayang yung lakad namin. Hindi, may baby na siya. Sana all! Sana all! Akala ng assistant ay wala pa akong anak kaya mali yung naibigay niya kay Doc. Parang nasa 2 kilo lang ata yun sa Doc. Maliit lang, no? Maliit lang. Yan, labas lang yung hangin. Yan, sakit ba? Pag ganyan ko. Kasi magpa-ultrasound din tayo anytime. Bigyan kita na request para complete. Hi guys, time check 5:46 and ngayon pa lang kami natapos ng aming check-up and ng examination. So far, ang nagastos namin all in all nasa 13,385. Hindi pa kasali yung gamot na dapat maiinom ko today. And since hahabulin pa namin yung BDO sa SM Ecoland sa loob talaga ng mall, hanggang alas 7 kasi sila doon. So mamaya na kami bibili ng gamot pagka uwi. Then so far, yung sa breast ultrasound ko, parang naririnig ko na lumalaki siya. Yung sa ano ko naman, first time ko magpa-mammogram, oh my God, yung iniipit-ipit talaga, girl. Yung sa mga nauna kasi sa akin, sobrang ang experience nila, aray, ang sakit, ganun, naiipit talaga ng bongga. Yung mga may bukol din. So ako na may bukol din, syempre kinabahan din ako. But when I get there, nung time ko na, hindi naman. Tsaka, I mean, like, wala talaga ako na-feel na masakit or what. Yung TVS din pala ako, akala nila buntis ako. Kasi nga, dahil doon sa matres ko and i-check pa din. Babalik kami dito ng Saturday, so isasama na lang namin sa Saturday yung pagkuha ng mga result. I'll just let you know kung ano yung mga mangyayari, o diba? Sa isang snap lang almost 14K yung mga nagastos natin, girls. Sa ano pa lang yan, dito pa lang hindi pa kasali yung kain and what. So magwi-withdraw din kami doon sa mall para pang-open ng bank account sa BDO tsaka i-deposit na din. Yun. So see you there. Ay, so mukhang hindi na kami aabot. So ang gagawin na lang namin is pupunta pa rin kami ng SM para mag-check ng mga computer set kasi kailangan din namin ng computer set. Doon na lang din kami bibili ng gamot. Tapos bukas na lang kami pupunta ulit ng SM Ecoland BDO para mag-open ng account. Kasi after din namin dito ay may i-deliver kami yung para sa Surigao ng mga Wear Me products natin. Kasama na yung tarpaulin niya dyan. Yan kasi na reseller natin mga mamshi ko ay meron silang truck na bumababa talaga dito sa Davao. May schedule. So pinapasabay niya lang at doon ko na lang din kukuhanin yung payment. Kita-kits na lang sa SM Ecoland for another errands. Hindi na kami dediretso nga dahil tingnan nyo, gabing na. And eto, kumain na lang muna. Supposedly kanina pa namin to makain pero nga dahil ay ayokong kumain sa loob ng hospital. I don't know, feeling ko nasa aircon lang or sa hangin lang yung mga bacteria, yung mga ganun. So talagang ayoko. So nakamask lang talaga kami whole day. Sobrang gutom na kumain naman na ako pero alam mo yung feeling na parang nalipasan ka na din. Bawi na lang kami doon and tawagan mo pala sa Surigao ng mga driver. Andito na kami sa SM. Sobrang haggard ko na guys. Sobrang nakakapagod yung mga lakad pero for the go. Basta lang ay healthy pa rin tayo at may solusyon yung mga malalaman natin. So, Saturday malalaman natin kung ano yung reading ni Doc sa ating result. Ang importante, may pambayad, may panggastos. Tsaka yung ibibigay ko pala na bag as may peace offering malabo, baka bukas ko na din mahatid. Kasi hanggang alas 5 lang sila doon. So, bukas na lang lahat. The reason na pumunta na lang kami dito, dumiretso na lang kami dito, kasi may crush talaga kami na computer set. Yung pang-gaming talaga. Dati pa namin pinag-iinitan yun. Pero sabi kasi namin ni Habi na saka na lang siguro pag ibahay na kasi talagang magulo dun sa bahay. And since ngayon kailangan din namin para part na din sa business. Pinunta namin siya sa Abrisa, wala na kasi siya doon. Close na yung store na yon. Kaya dumiretso kami dito kasi dito din kami naganap ng DJI and meron silang store dito, yung maliit lang na stall. Dito namin i-check, then if kung wala talaga din yung ano lang, yung standard na lang na computer set para at least may magamit kami. Maganda din sana kasi yung pang gaming style, yung monitor na yung parang pa-curve, yung CPU yan, yung may ilaw-ilaw, yung mga ganun. Pero sige, kung wala, huwag na natin i-push. Importante, may pang-business natin. Yan guys, wala dito yung hanap namin sa Abrisa. Supposedly kasi kapag lilipat yan, may makikita kang notice kung saan sila lilipat or under renovation lang ba sila or what. Pero wala talaga. Hinanap namin dito, wala din. Sayang nakapagpa-patient na sana kami noon last time pero 100 plus ata yung sayang. Ganap kami dito pero may gadi naantok na talaga ako, sobrang pagod. So, wala ako sa mood makinig. Hindi pumapasok sa akin yung mga sinasabi. Ewan ko kababi kung may mga ba siya doon. Wala din. Oh, wala na kasi sa mood. Pagod na kasi kami lahat eh. Ano ba? You want to eat?
Kain tayo muna. Ano? What do you want? Parang katulad man to sa office, yung malapit. Ito yung favorite ko, yung mangga. Mango, ma'am. Alagi? Ano yan siya? 60 po. Assorted. Ilan? 6 po. You want to try? Okay. Ikaw, you want? Ito, gusto bilhin ni Bobby. Ang nakikita ko, meron yung ganyan sa office namin malapit sa San Pedro eh. Ito, yun yung paborito ko, binibili ko. Tag-iisa lang. Ganito talaga ako, madaling mapagod. Uwing-uwi na ako. Kakain pa sana kami. Sabi ko, uwing-uwi na ako. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na umiga. So, yung mga hindi nalakad ngayon bukas ulit. Bili na lang muna kami ng gamot. Tapos i-drop by namin yung... Oh my God, yung order pa pala. Saka i-drop by namin yung tent na ginamit dun sa dagat. Naku, dami pa palang lakad. Guys, nabawasan yung lakad namin kasi nasaraan ng truck yung ka-meet up sana namin para sa Pasurigao. Lakad na lang natin before tayo uuwi is pharmacy at saka yung i-drop na tent. Andito na kami sa 7-Eleven. Inaantay namin yung kukuha ng tent. From time to time, nag-update talaga parang magjowa lang nung bagong magjowa. Ang ingay naman yan. Uy. Finally, nasa Mercury Drug na tayo dito. Malapit lang sa amin. And ito na yung huling lakad. And finally, makakauwi na kami and makakain ng dinner.